Katulad ng iba pang mga bansa, ang bansang Saudi Arabia ay nakaranas din ng mga pagsalakay ng mga terorista. Ang fatwa na ito ay tungkol sa tinaguriang Riyadh compound bombing noong May 2003 na pinaniniwalaan na kagagawa ng Al-Qaeda na kung saan ay 39 ang namatay. 3 sa kanila ay Pilipino. Bagaman ito ay tugon nila sa isang tukoy na pangyayari, ang mga aral dito ay pangkalahatan. Ang pagsalakay man nila ay sa pamagitan ng pagpapasabog, kidnap for ransom, asasinasyon at iba pa. Ito ang pagpapahayag ng ating mga ulama sa isang bagay na nangangailangan ng paglilinaw sa panahon na ito upang matupad ang pananagutan bilang katapatan sa umma at bilang pagmamalasakit sa kabataang mga Muslim na maaring magagamit sa kasamaan at kasiraan at magiging tagasunod ng mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, kaguluhan at pagkawatak-watak. Si Allah ay nakapagkasunduan sa maalam ng isang kasunduan ang magpahayag at maglinaw sa mga tao. Sinabi ni Allah, si Allah ay nakipagkasunduan sa mga binigyan ng kasulatan. Marapat na ihayag ninyo ito sa mga tao at huwag ninyo itong sasarilinin. Ang utos na ito ay para sa lahat bilang pagpapaalala sa mga tao at babala sa pagmamaliit sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa mula sa mga panganib. Kaya ang konseho na ito ay nagpapahayag. Una, tunay na ang pagsasagawa ng mga gawaing mapanira o mapangwasak at kabilang dito ang mga pagpapasabog, pagpatay, pagwasak sa mga ari-arian. Lahat ng ito ay mga gawaing kriminal, mapanganib, paglabag sa karapatang pinangangalagaan, pag-aaksaya ng yaman na marapat na pahalagahan, mga krimen na pawang may karampatang parusang malulupit na ang layunin ay ang masiraan ng loob ang sinumang nagnanais na gumawa nito. Ayon sa ating batas sa Islam, sino mang magangkin ang layunin ng mga pangwawasak, pambobomba at pagpatay na ito ay jihad, ang tao na iyon ay mangmang at ligaw. Ang mga ito ay walang kahit anong kinalaman sa jihad sa landas ni Allah. Sa mga nakalipas ay lumitaw na ang mga gumagawa nito at nasa likod nito ay ang paninira, pangwawasak at kaligawan na malinaw. Marapat sa kanila ang katakutan si Allah. Magbalik sa Kanya at magbalik loob. Tumingin sa mga nangyayari at huwag magpaloko sa anumang nasa likod ng mga slogan o logo ng mga mapanlinlang na nagwawatak-watak sa umma at nagtutulak dito tungo sa pagkawasak. Sa katotohanan, walang nilalaman ng mga ito na anumang may kinalaman sa relihiyon, bagkus ang mga ito ay mga pagpapalamuti lamang ng mga mangmang at mga mapanlinlang. Ang mga batayan sa Islam ay nagtakda na ng parusa para sa sino mang gagawa ng ganitong mga gawain. Gayun din ang obligasyon na sirain ang kanilang pagnanasa na gumawa nito, mapigilan na masadlak sa katulad na gawain at ang maitaguyod ang hatol nito. Ikalawa, ayon sa naunang nabanggit, tunay na ang konseho na ito ng pangunahing mga scholar ay nakikipagtulungan sa anumang itataguyod ng bansang ito sa pagtugis sa mga grupong ito, gayon din sa pag-iimbestiga at pagsisiwalat sa kanila upang mailigtas ang bansa at ang mga mamamayan nito laban sa kasamaan ng mga taong ito. Ito ay upang mapigilan din ang kaguluhan sa lugar ng mga Muslim at sa pag-iingat sa kanila. Dahil marapat sa lahat na makipagtulungan sa pagtataguyod ng hatol laban sa mapanganib na bagay na ito, dahil ito ay kabilang sa pakikipagtulungan sa kabutihan na ipinag-utos ni Allah sa kanyang sinabi, magtulungan kayo sa kabanalan at takot kay Allah at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at kasamaan. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay malupit magparusa. Ang konseho na ito ay nagbababala sa pagkukubli sa mga yaon o pagpapasilong sa kanila. Dahil ang mga ito ay kabilang sa pinakamalalaking kasalanan at ito ay napapaloob sa pangkalahatang kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinusumpa ni Allah ang nagkukupkup sa kriminal. Ang ulama ay nagpaliwanag na ang muhdith na tinutukoy sa hadith na ito ay tinawag na muhdith dahil siya ay nagpapalaganap ng kasamaan sa lupa. Kung matindi ang babala sa mga nagkukupkup sa kanila, ay paano pa ang babala sa silang mga tumutulong o sumusuporta sa kanila sa paggawa ng mga ito? Ikatlo, naghihimok ang konseho na ito sa maalam na paigtingin pa ang kanilang pagtupad sa obligasyon na sila ay maggabay sa mga tao tungkol sa mapanganib na bagay na ito, ang terorismo, upang maipahayag sa pamagitan nito ang katotohanan. Ikaapat, tunay na ang Islam ay dumating na nag-uutos tungo sa pagkakaisa at ito ay ginawang obligado ni Allah sa kanyang aklat. Ipinagbawal din niya rito ang pagkakawatak-watak
at pagkakahati-hati sa iba't ibang mga grupo. Sinabi niya, kumapit kayo sa lubid ni Allah lahat-lahat at huwag maghiwa-hiwalay. Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo nang kayo noon ay magkakaaway ngunit pinaglapit niya ang inyong mga puso. At kayo sa kanyang biyaya ay naging magkakapatid. Kayo ay nasa bingit na ng hukay sa impyerno at iniligtas niya kayo mula rito. Ganito nililinaw ni Allah para sa inyo ang kanyang mga talata upang kayo nawa ay magabayan. Sa ganitong landas, tumahak ang naunang henerasyon ng umma na ito. Ang mga sahaba at silang mga dumating paglisan nila sa lahat ng mga nabanggit, ang konseho ay nagbababala laban sa mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, kaguluhan at pagkakawatak-watak.